Muli po ay isang pinagpalang linggo ng palaspas at pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, ay pumapasok na sa Semana Santa. Linggo na pinakabanal, isang linggo ng pagninilay natin sa misteryo paskwal ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Ang araw na ito ay isang natatanging araw. Hindi ito katulad ng mga nakagawian nating pagsisimba. Sapagkat sa araw na ito, napakaraming tao ang dumadagsa sa simbahan. At sa araw ding ito, ang lahat ng mga Kristiyano Katoliko ay nagsusumikap magdala ng palaspas upang pabendisyonan at iwagayway. Hindi naman po natin ito ginagawa araw-araw na magdala ng mga palaspas. At gayon din sa araw na ito, ang ating liturhiya, dalawang ebanghelyo ang ating ipinahayag. Ang ebanghelyo ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at ang ebanghelyo ng pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, tunay nga nakakaiba ang araw na ito, isang natatanging biyaya sa atin bilang mga Kristiyano upang maunawaan natin ang pinapasok nating mga mahal na araw. Kaya itong linggong ito ay para sa Diyos lamang. Hindi ito para sa pamamasyal, pagpunta sa beach, pagpunta sa kung saan-saang lugar, pagliliwaliw, pagbabakasyon. Hindi. Huwag po nating aagawin ang linggong ito na para sa Diyos at sa ating pagninilay sa misteryo ng pag-aalay ng kaligtasan ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga po itong araw na ito sinisimulan nating sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa Semana Santa. At sa sama-samang ito, sumasama tayo kay Jesus sa pagpasok niya sa banal na lugar, ang Jerusalem, upang tuparin ang kanyang misyon na magaganap sa Jerusalem ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, tayo ba talaga ay kasama ni Jesus sa banal na lungsod, banal na lugar, na kung saan maraming pinapatay ang mga sugo ng Diyos. Maraming pinapatay ng mga tagasunod ng Diyos, mga propeta at mga tagapagpahayag ng mabuting balita. Kaya nga sa lugar na ito ng Jerusalem, magaganap ang paghahandog ng kaligtasan ni Jesus sa ating lahat. Kaya nga po mga kapatid, ngayong Semana Santa, punong-puno ng mga misteryo ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pagninilayan. At ang tanong ay, nasaan tayo kaya? Tayo kaya ay mga kaibigan ni Jesus o mga kaaway ni Jesus? Kasi kung ating pong hahatiin ang ebanghelyo, ang unang ebanghelyo ay ipinapahayag ang mga tagasunod at naniniwala kay Kristo, ang mga kaibigan ni Jesus na nakasaksi sa maraming himala na ginawa ng Panginoon. O kaya naman sa kalahati nito, bumaligtad na ang mga tao. Mga kaaway na ang sumisigaw na ipako sa krus si Jesus. Kaya nga mga kapatid, simula ngayon, bilang mga tagasunod ni Jesus, tututukan natin, titingnan natin at pakikinggan si Jesus
Wala po tayong ibang pakikinggan kung hindi si Jesus. Wala tayong titingnan na tututukan kung hindi si Jesus lamang, upang makilala natin siyang muli ng malalim at mapanibago ang ating pagkilala kay Jesus. Sino nga ba siya? Bakit siya dumating? Ano nga ba ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit siya ganyan? Kanina sinisigaw natin, pinagpala na paririto sa pangalan ng Panginoon. Sigaw ng mga kaibigan ni Jesus. Sigaw ng mga naniniwala kay Jesus. Dumating si Jesus sa ngalan ng Panginoon. Pinagpala nga ba siya? Sapagkat ngayong ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang sa Ebanghelyo, umiral ang pagiging balimbing ng mga tagasunod ni Jesus. Bumaligtad ang mga sumasagot o sumisigaw ng Osana. Sapagkat sa Ebanghelyo narinig natin kung papaano kutsain ang ating Panginoong Jesucristo. Kung papaano siya sipain, sampalin, duraan. At ang nakakalungkot pa dito at sobra-sobra ay ang pagpapainom ng mga Hudyo ng espongha, gamit ang espongha sa maasim na alak. Alam niyo po, sa panahon ng mga Hudyo, ang espongha ay ginagamit hindi sa pagme-make up. Ang espongha ay ginagamit ng mga Hudyo pagkatapos nilang dumumi. Ipinapahid sa kanilang puwet. Hindi ba't sobra-sobra ito sa Panginoon? Sa pagkutya at paglapastangan kay Jesus, pinatay siya bilang kriminal. Lahat na lang ginawa nilang pagdusta. Pinagpala nga bang dumarating sa pangalan ng Panginoon? Kaya nga ang tanong ni Pilato, ikaw bang hari ng mga Hudyo? Hari nga ba si Jesus? Anong uri ng pagkahari si Jesus? Anong klaseng hari ng mga Hudyo? Sapagkat si Pilato nagtanong, sino ang palalayain ko? Si Barabas o ang hari ng mga Hudyo na si Jesus? At pinili ng mga tao si Barabas. Anong uri ng hari siya? Anong klase ang pagkahari ng mga Hudyo? Ipinako si Jesus. Inilagay sa ulunan niya, ito ang hari ng mga Hudyo. At iyon ay isang krimen, pagkukutya sa ating Panginoon. Pero sa kabila ng ganitong pangyayari sa buhay ng ating Panginoon, ano ang mapapansin natin sa Kanya? Tahimik lamang si Jesus. Wala siyang pagmumura. Wala siyang pagbabanta. Wala siyang paghihiganti. Sa mata ng mundo, siya ay hari na walang kapangyarihan. Nasaan ang kanyang lakas? Nasaan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus? At itong sinasabi sa atin sa unang pagbasa. Sapagkat sa unang pagbasa, sinasabi sa aklat ni Propeta Isaias, ang kanyang lakas o kapangyarihan ay galing sa Diyos, sa pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang hari natin ay hindi nagtitiwala sa dahas, hindi nagtitiwala sa baril, hindi nagtitiwala sa lakas ng boses ng mga taong humihiyaw sa kanyang ipako sa krus. Ang kanyang lakas ay hindi pagtitiwala sa paninira o sa mga social media, sapagkat kay Kristo ang ating hari, ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang lakas at kapangyarihan ay tanging sa Panginoong Diyos lamang. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, taimtim ang kanyang katatagan sapagkat ang kanyang katatagan ay nagmumula sa Ama.
Ang kanyang lakas ng loob ay nasa pagtitiwala na siya ay hindi pababayaan ng Diyos. Kaya nga po sa ikalawang pagbasa, bilang Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nakiisa siya sa atin. Kaya nga ito po yung ipinapakita sa ating lahat na sana'y makita natin sa pagninilay natin ngayong Semana Santa na si Jesus ay nag-alay ng buhay para sa atin. Ginawa niya ito para sa atin. Ang pakikiisa niya sa ating lahat ng mga mabababa, mahina, makasalanan. Yung solidarity niya sa ating lahat ay buo. Sinasabi ni Jesus sa ating lahat ngayon, nakikiisa ako sa iyo. Sa iyong karupukan, sa iyong kahinaan, sa iyong kababaan. Kasama mo ako. Hindi ba't yan ang tunay nating hari? Siya ang ating hari na sinusundan natin. Kasi pwede naman siyang lumaban kay Pilato. Pwede naman siyang makipagsagutan, makipagdebate kay Pilato, di ba? Si Pilato naman ay utal-utal. Si Pilato naman ay duwag. Walang paninindigan. Kung tutuusin, mga kapatid, no? Kaya niyang ipaglaban ang kanyang sarili sa harap ni Pilato. Ang kanyang pagkatao ay pwede niyang ipaglaban sa mga taong umuusig sa kanya. Pero mga minamahal ko mga kapatid, ipinapakita ng ating hari ang kanyang pagkatao ay puspos ng tiwala sa Diyos at sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, sa Diyos ang lakas at kapangyarihan ni Jesus. At iyan ang dangal at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sana ito ang makita natin sa ating pagiging hari. Tayo ay tinatawagan ngayon sa paghawak natin ng palaspas. Tatanggapin ba natin si Jesus bilang ating hari sa kanyang katatayuan, sa kanyang disposisyon, sa kanyang pangyayari sa buhay niya? Susundan pa ba natin siya? Sana mga kapatid, ito yung panawagan sa ating lahat na tayo ay manindigan. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga darating pang mga araw. Hanggang sa pagsapit ni Jesus sa Kalbaryo at sa kanyang kamatayan, sana ay hawak pa rin natin ang ating palaspas. Sapagkat napakalakas ng hatak ng mundo. Sa mundo natin ngayon, punong-puno ng kayabangan. Pero kapos sa kapakumbabaan. Sa mundong ating ginagalawan, punong-puno ng pag-iingay, ng kataasan. Pero kapos sa pangunawa sa mga mahihina. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, saan tayo? Para kanino tayo? Tayo ba ay mga kaibigan ni Jesus? O magiging kaaway ni Jesus? Sino ang pipiliin mo ngayon? Si Barabas o si Jesus? Napakaraming Barabas sa panahon natin ngayon. Maraming mga Barabas na maaring sumira sa iyo sa panahon ngayon. Pero kung ikaw'y susunod kay Jesus na tunay na hari, mararanasan mo ang lakas at kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat tuturuan tayo ni Jesus na ating pagtitiwala ay nasa Diyos lamang. Ang ating kalakasan ay nasa Diyos lamang. Wala nang iba. Kaya sa oras na ito, manahimik tayo. Si Jesus ba ang tunay nating hari? Handa ba natin siyang sundan?